Job fair buwan-buwan. Isa raw yan sa mga planong ipatupad ng administrasyon para mabawasan ang jobless rate ng bansa. Tiniyak din ito ang tulong sa mga maapektuhan ng matinding immigration crackdown sa US at ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Pipilitin ng administrasyon na mas mapaganda pa ang kalidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Sa Job Street CareerCon 2025, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bukod sa dekalidad na trabaho ay mas pabababain pa ng pamahalaan ang unemployment at underemployment sa Pilipinas. Mas malakas ang suporta ngayon ng pamahalaan para naman kayo ay mas may kakayanan upang makakuha ng magagandang trabaho. Nagbabago po ang labor market, hindi na kagaya ng dati. At iba na ang pangangailangan ng mga negosyo, ng mga korporasyon. Ibang klase ng mga workers ang kanilang hinahanap. Kaya't naging mahalaga yung tinatawag po na reskilling, na binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling. Nandiyan po ang TESDA. Sasaluhin po ng TESDA at magbibigay ng libre na training para makapag-qualify yung ating mga aplikante sa kanilang hinahanap na trabaho. Graduate ng Business Management major in Marketing si Fatima Navarro. Malawak ang job experience pero nagbabakasakali pa rin makakuha ng mas magandang oportunidad. Nais niya sanang pumasok bilang administrative assistant. Mahirap anya maghanap ng trabaho ngayon, kaya't natutuwa siya na maraming mapagpipilian dito. As long as it's in line with my experience and or my opportunity to grow or learn more, I think it's okay. Isa lang si Fatima sa ImaMatch sa may 100 hiring company na lumahok sa event. 5,000 posisyon ang available. Ito raw ang pinakamalaking job fair ng Job Street. May 18,000 na online applicants ang nagparehistro para dito. Nakahanda rin ang pamahalaan sa karagdagang mga maghahanap ng trabaho tulad ng mga dating POGO worker. Pati na ang mga posibleng maapektuhan ng massive deportation mula sa Estados Unidos. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, makikipagtulungan sila sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Pangunahin dito kasi may kinalaman sa overseas employment ang DMW, no? At siyempre, katutulungan sila ng ating Department of Foreign Affairs, no? But having said that, ang DMW, specifically ang OWA, meron silang reintegration program, no? At meron silang nakalaan na budget diyan. Yan ang pangunahin siguro na tututok, pero ang Department of Labor and Employment, batay sa tagubilin ng ating Pangulo, aalalay, susuporta para makatulong doon sa mga posible na ma-deport o bumalik dito. Sinabi ni Pangulong Marcos na target ng kanyang administrasyon na magkaroon ng job fair buwan-buwan. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para hindi na kailangang lumuwas pa ng NCR ng mga nag-a-apply ng trabaho. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.